Pinatay na, pinaniniwala ang pinagnakawan pa ang isang mag-asawa sa Mauban, Quezon. Natagpuan ng katulong na walang buhay ang mga biktima sa loob ng kanilang bahay. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na nawawala ang ilan nilang gamit, kabilang ang cellphone at wallet. Sa tulong ng isang witness, naaresto ang itinuturong suspect. Nabawi sa kanya ang isang singsing na pagmamay-ari daw ng isa sa mga biktima. Na-recover din ang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit niya sa krimen. Walang pahayag ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. May isang alaga sa Marikina na certified sweet dahil madalas na may pasalubong. Gagawin ko dyan? Saan mo kinuha yung uling? Napatawa na lang ang fur mom ng pusang si Lily. Galing sa stroll, may inuwi kasi ito ng isang plastic bag ng uling. Malamang sa malamang, isang kamag-anak na naman daw sa kanilang compound ang nabiktima ng cute na katwatan. Ayon kay Youth Cooper Cathy, isa lang yan sa sari-saring abubot na na-take home ng kanyang alaga. Wala pa naman daw nagsasampa ng rekla. Meow! Kaya safe pa ang pusang main character. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Himamaylan, Negros Occidental. Sa investigasyon ng pulisya, mag-iinit sana ng tubig ang 22 anyos na biktima sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Agisan. Kwento ng ina sa pulisya, tumilapon ang anak niya sa sahig ng kusina nang isaksakang palyado umano nilang electric heater. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Dinagat Islands dahil sa kakulangan sa supply ng tubig bunsod ng mainit na panahon. Ayon sa lokal na pamahalaan, humigit kumulang 18,000 residente ang apektado ng krisis sa tubig. Kabilang sa mga yan ay magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan po ng deklarasyon, magagamit ng probinsya ang 17 million pesos na Quick Response Fund para matugunan ang kakulangan sa tubig at pagbili ng mga kailangang gamit. Pinag-aaralan na rin po ang paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng tubig. Ayon sa Pag-asa, nararanasan sa probinsya ang moderate hanggang strong El Nino at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang semestre ng susunod na taon. May seryosong sakit daw ang naka-medical leave na si Senadora Loren Legarda. Ayon po yan kay Senate President Sherwin Gatchalian na hindi idinetali ang kalagayan ni Legarda. August 2, umalis ng bansa si Legarda. Ilang araw matapos sabihin ng ombudsman na pinaimbestigahan siya at anak niyang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa plunder. Dati nang sinabi ni Legarda na huwag bigyang mali siya ang kanyang pag-alis at huwag ding daw iugnay sa mga lumabas na anyay mali at walang basihang aligasyon. August 3, nagsimula ang kanyang medical leave. Ilang beses na siyang humiling na i-extend ito hanggang mapalawig sa Miyerkules, September 2. Mula noon ay hindi na raw kinukuha ng senadora ang kanyang sweldo. Ngayon din, ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa at mga nakakulong na sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ayon kay Gatchalian, naging savings ang sweldo ng 4 na senador. May dapat ulit abangan sa hit GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. After several crossovers, mapapanood next sa series si First Yaya turned First Lady na si Melody Acosta, played by Sparkle actress Sanya Lopez. Chika ni Sanya, looking forward na siyang maka-eksena si Zephanie, playing Jenny Sikat. Na-miss din daw niyang gampanan ang role ni Melody. Kaya in preparation, pinanood niya ulit ang First Lady to refresh her memory. Pinanood ko lang ulit yung First Lady para ano ba yung atake ko doon kasi syempre sa dami ng mga teleserye na dumaan sa atin, kailangan mong balikan kung sino. Yes, refresh lang. Sa Brisbane, Australia, may mga ipis na pupurihin at hindi pandidirihan. Sa halip kasi na peste, paramedics ang eksena ng mga ito. Ipis to the rescue, yar? Meet paraborgs o ang paramedic cyborg cockroaches. Mga totoong ipis yan na may camera at syringe devices para sa kanilang role sa search and rescue operations. North Queensland ang species na gamit sa pag-aaral.
pinakamabigat na ipis man, sakto pa rin ang size ng mga ito para marating ang challenging at makikipot na terrain. Halimbawa sa mga lugar na nilindol o may guho, umaasa kasi ang mga scientist na kakayanin ng mga ipis na maghatid ng gamot sa mga biktima ng sakuna. Wow! Wow! Ang laki ng ipis.